So, sang-ayon ka sa intercession of saints? Yes or no? Yes. So, sang-ayon ka sa intercession of saints? Yes or no? Yes. Magandang hapon mga kaibigan. So kanina napanood po natin kung saan si Father Darwin nagpatunay gamit ang Biblia na ang intercession of the saints na aral ng Katoliko ay biblical. Na tinututulan naman ni Fernando Camacho. Pero sa pagkakataong ito, dito na ipakita natin na talagang natalo si Fernando Camacho. Bakit siya natalo? Kasi once ang negative sumang-ayon na sa tema ng affirmative, talo na ang negative dyan. At dahil sumang-ayon si Fernando Camacho, wala nang duda. Talagang natalo si Fernando Camacho. So, sang-ayon ka sa intercession of saints? Yes or no? Yes. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. So, Brother Fernando, ang unang tanong po, yung mga wala bang santo sa langit ngayon? Yes or no? Wala po na mga namatay na kinanonize ng simbahan at binuhay ang espiritu o kaluluwa na tinatawag na santo. Wala po. Pero yung mga buhay katulad na Eliseo, ni Elias, ayun, santo yon kasi hindi naman yun namatay. Hindi yung kinanonize. Dito sa official new na magazine, Sabbath School Lesson Quarterly, sa page 37, event during the millennium, saints in heaven. Revelation chapter 20 verse 4, saints in heaven. Tama po ba ito? Yes or no? Yes, magaganap po yan pagdating ng second coming na kung saan ang bayan ng Diyos dadalhin po sa langit. Mga banal po ang tawag doon. Sila po ay paparoon sa langit ng 1,000 taon. Hindi po yan yung mga namatay na kinanonize ng Roman Catholic Church para maging santo. Salamat. Dito din sa Sabbath School Lesson Quarterly, sabi dito, the altar of intercession, saints' prayers, enter heaven. Totoo po ba ito? Yes or no? Oo po. Yan nga sinasabi ko, doktrina namin yan eh. Kaya tinutulungan lang ninyo kami. Pero hindi yan yung mga banal na namatay ang katawan at kinanonize ng Roman Catholic Church para maging santo sa langit. Hindi sila yan. Yan po. So, sang-ayon ka sa intercession of saints? Yes or no? Yes. Sapagkat ang intercession of the saint ay para sa mga buhay. Hindi doon sa stand ng Roman Catholic Church na kapag namatay ang isang tao, ikakanonize ng simbahan para maging santo ang kanyang kaluluwa o espiritu sa langit para dalanginan. Yan po ang tindig namin dyan. At yung doktrina po ninyo, hindi pa nakakapanayo hanggang ngayon. Base sa ating official na topic, ano po ba yung official topic natin base sa label sa ating programa? Intercession of saints, yes or no? Yes, intercession of the saint. Ang pag-uusapan natin, yung ating pagkakataluan, hindi yung pagkakapareho ng ating doktrina. Dahil kung pareho tayo ng doktrina, wala tayong pagtatalo, wala na tayong debate. Ang pinagdidebate natin, yung pagkakaiba natin. Na ang intercession of the saints sa inyo, yung mga patay na kinanonize ng simbahan, na ngayon ay inakyat sa langit bilang santo, na wala sa banal na kasulatan. Yun ang inyo pong patunayan. Next question. Sa ating topic, intercession of saints, at sumang-ayon ka ngayon, bakit naging negatibo ka? Sumang-ayon ka sa specific topic natin about intercession of saints? Hindi po ako naging katulad ng inyong iniisip. Ang sabi ko, yes, yan ang topic, pero ang pag-uusapan natin dyan, yung pagkakaiba ng ating doktrina. Yun ang pagdidibatihan, hindi yung pagkakapareho ng doktrina.
Nilinaw ko ito sa naging tagapamagitan natin si Nas. Nang sabi ng kapatid na Nas, hindi ka raw tatakas doon sa intercession of the saint na ito ay nakaugnay lamang doon sa mga namatay na tao question. ginawang santo sa langit. So, sunod na tanong. Sabi mo yung mga namatay wala na sa isip. Totoo yun, hindi? Totoo yun. Nasa Biblia po yun eh. Pag namatay ang isang tao, nawawala na ang kanyang isip eh. Ngayon, tutulan niyo po yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Patunayan po ninyo na kapag namatay ang isang tao, meron pa siyang isip. Patutunayan ko sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, nawawala ang kanyang isip. At hindi ito pumapasok, lalong hindi ito pumapasok sa intercession of Next the saint. question. Okay. Sunod na tanong. So, yung talata na gagamitin mo, alam ko na din yun. It refers to the body or it refers to the soul? Sa Walang isip. tao sorry. Go ahead. So, yung talata na nagagamitin mo sana, it refers to his body or it refers to his soul na wala sa isip? Okay. Mr. Moderator, wala po sa dalawa ang aking pagpipilian sapagkat Okay. ang sagot ko po dyan ay Bigyan para kita mismo sa ng- tao yun. Okay. Bigyan kita ng 8 seconds, bro. Go ahead. Okay. So, yung pong tinutukoy po doon, hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng Catholic Church, kundi yung kaluluwa na tumutukoy mismo Okay, time. sa tao mismo. Time. Ayan. Next question, Father Darwin. Kung totoo na wala na sila sa isip, bakit si Abraham matagal nang patay? Sa sa Luke chapter 8 verse 56 na nagagalak sa pagrating ko sa mga araw na ito. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Yes or no? Yes! Sang-ayon pa ako dyan. Sapagkat yan ay malaon ang nakita ni Abraham. Buhay pa si Abraham. Hindi niya nakita dahil patay na siya. Nakita niya yan ng araw ni Jesus sa panahong siya ay buhay pa. Kaya hindi po yan pumapasok doon sa intercession of the saint na ang katawan at ang kaluluwa ika-canonize para maging santo sa langit. Sunod na tanong. Sa Matthew chapter 17 verse 3, nakikipag-uusap si Kristo sa mga walang isip, yes or no? Si Moses, patay na po ito sila. Sang-ayon ka ba nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip, yes or no? Nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip? Sa Matthew Mr. chapter... Moderator, Namatay na check si ko lang yung Moses tanong. Sandali lang po. Namatay na si Moses. Kapatid na Gitgano. Okay, may concern ba? Post time? Opo, kaklaruin ko lang po ano pong talata yun bago ko sagutin. Nakikipag-usap si Kristo kay Moses na patay na. So nakikiusap siya sa ni Moses na walang isip? Yan ba? Ano pong talata, implication? Mr. Moderator? Matthew, pakita sa screen bro. Matthew, Matthew 17:3. 17:3. Okay. Okay. So nakikipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Nakalagay dito, hindi ko masagot ng yes or no kasi ang nakalagay lang dito, nakita na lamang ang sukat ng Objection, tatlong Mr. alagad. Moderator. Ang rule natin, ipairal natin. Categorical question should be categorical, bro. answered categorically. Okay. Mr. Moderator, hindi ko masagot ng yes o di kaya no. Okay. Sapagkat ang So, nakalagay wait. dito ay- Bibigyan kita ng 8 seconds, bro. Go ahead. 8 seconds. Okay, sa partikular na talatang ito, kung ba't di natin masagot, nakalagay lamang dito, nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias nakipag-usap kay Jesus. Itong topic hindi ho pumapasok dito. Kasi Okay, si Elias time. hindi naman ito namatay. Time, bro. So, Sige. next question Sunod tayo, na Father tanong, Darwin. Si Moses ay namatay. Sabi mo kanina, yung namatay ay wala na sa isip. At si Kristo ay nakipag-usap hindi lang kay Elias kundi kay Moses. So aminin mo nakipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Ano? Yung pala ang dalo ng inyong tanong. Si Moises, hindi siya namatay siya pero binuhay po siya. Ang iniakyat sa langit yung mismo niyang katawan sa Judas nakalagay po. Hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church ngayon. At walang pagkakanonize ng Roman Catholic Church kay Moises. Kaya maling gamitin ang sitwasyon ni Moises para ikapit sa intercession of the saint na dapat ninyong patunayan ngayon. Time. Okay. Time. So, saan ba Time na po, mababasa time na po. Thank you. Time na. Ang ganda ng ano.
Excuse me, no. Maraming salamat kapatid na Fernan sa gabing ito at maraming salamat sa ating moderator. At sabi niya kanina, yung mga patay ay wala sa isip. It refers to their body na nalanta na. Pero yung kaluluwa ng mga banal ay papunta sa langit kung maging ganap. So, yung mga espiritong ito ay dapat natin lapitan. Litra por litra. Yan sa Biblia, Hebrew chapter 12, verse 23. Ulitin natin. Hindi ito yung nag-iba niya. Sinasang-ayunan na niya. Bakit naging negatibo pa siya? Sinasang-ayunan niya yung intercession of the saints. Sa Hebrew chapter 12, verse 23, malinaw na malinaw po. Hindi po ang kaluluwa po ang ninalipitan dito. And you have come to God Himself, who is the judge of all people. And you have come to the spirits of the redeemed in heaven. In heaven po ito. Living Bible po ito. Hindi po ito Catholic translation. Who have now been made perfect. Ito po ay pinakamatibay. At dahil dito, sabi niya, yung mga patay ay wala na sa isip. It refers to their body. Pero to their soul, conscious na conscious po. Nakipag-usap nga si Kristo sa Matthew chapter 17 verse 3. Atin mo nang babasahin. So, nabigla siya doon. Nakipag-usap si Kristo sa walang isip. So, hindi naman sa katawan nakipag-usap si Kristo kay Moses, kundi sa kanyang kaluluwa. Suddenly, Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. So, kung lubos natin unawain ang kasulatan, hindi tayo, we will be not going astray. Dahil yung sinasabi na walang isip yung patay, it refers to their body. Pero their soul will go back to God. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, babasahin natin. Ito ang nakasulat mga kapatid, na kung mamatay tayo, yung ating katawan ay babalik sa lupa. Yun po ang walang isip. Pero yung espiritu natin ay babalik sa Diyos. No? Saan babalik? Sa Diyos. Our bodies will return to the dust of the earth. And the breath of life, it refers to the soul, will go back to God who give it to us. Spiritual return unto God who give it to us. So klarong-klaro, yung katawan natin walang isip. Pero yung soul natin, yung spirit natin, kita natin sa picture nila. Pagkamatay, mayroong spirito. Sa kanila po ito. So, yung walang isip, yung yung katawan. Pero yung kaluluwa ay maka-response. We can do conversation with the spirits. Not for those people who are not saints, who are not made perfect. So, malinaw na malinaw. Yung mga espiritu sa mga taong ganap ay nilapitan sa mga tao. Hindi lang ang Diyos. Pati na mga Katoliko, lumalapit pa sa mga taong ganap. Ang lami nating litany of saints. Yung mga pangalan natin sa simbahan ay mga santo. 1 Corinto 14:34. The Church of the Saints. So, ngayon, Saint Peter Basilica, Saint Paul Basilica, sa kanila hindi napakangalan yung mga simbahan nila sa mga banal. Pero sa atin ay Saint Peter's Basilica, Saint Paul's Basilica. Malinaw na meron tayong connection, hindi lang idea. Yung sa kanila ay nasa idea pero sa atin ay reality na. Reality is better than idea, mga kapatid. At dinibati na niya yung moderator, mga kapatid. No? Sabi niya, kampi ka na sa very fair yung moderator. Pati ako, na hindi niya gina-grant yung question ko na sa first stand niya. So very fair yung moderator. Pero wala na siya sa sa topic na pumunta siya na canonization. Ang ating topic is intercession of the saints. Malinaw na malinaw 'yan, pinupost natin. Ano ba yung intercession? Intercession is prayer or petition in favor of someone else. The action of saying a prayer on behalf of another person. So, yan po ang kahulugan ng intercession. Yan po ang nakasulat sa Luke chapter 16 verse 27. Ito ang nakasulat. Intercession on behalf of the other person. Ating babasahin sa Luke chapter 16 verse 27. So, malinaw na itong talatang ito ay very significant sa topic natin. Then he said, klarong-klaro, I pray thee, hindi sa Diyos, kay Abraham. I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Malinaw na malinaw. Hindi ito nanalangin sa Diyos.
So therefore, biblical na biblical. Kaya nga, namangha nga ako, sinangasang-ayunan niya, yung intercession of the saints. At babalik naman siya, na yung mga santo ay patay. Time. Klarong-klaro. Time. Ayan. Maraming salamat po. At dyan po natatapos ang ating debate. Ayan, napakainit po ng debate. Good night po. Yan, napakainit ng ating debate pero syempre, bago tayo magtapos, no? Bigyan muna natin ng 1 minuto na pagpapasalamat ang ating mga debatista. Ayan. So unahin na natin si Father Darwin. Father Darwin, baka may gusto kang pasalamatan at i-promote. So maraming salamat una sa Panginoon at sa mga banal sa langit na kasama natin at inspiration natin sa ating simbahan, at pasalamat din tayo sa mahal nating na kapatid Brother Fernando sa gabing ito. At pasalamat din ako sa ating moderator, sa ating host, sa ating mga kasamahan dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang magbigay sa inyo ng reward, no? The Lord be with you. The Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless po. Good night. Ayun po, on the record, talo si Fernando Camacho. Paalam!